Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So, maraming salamat unang-una sa Panginoon, no? Kasi ang layo nang narating natin since January 1 nang sinimulan natin tong series na to, 365. And ang panalangin ko talaga, dapat mabuo ito ng 365. Wag mabawasan ng isa. So, tuloy po natin yung ating Kristiyanong wise, making wise decisions daily na talakayan. Very practical po yung Proverbs. Minsan, gusto kong yung ibang mga devotions natin, very theological. Now, this one is very practical. Kaya, gusto ko rin talaga yung may mix na devotion natin. Minsan, nag-historical tayo, bumabalik tayo sa nakalipas, malalimang pag-aaral ng mga talata, background, etc. etc. So, yan po talaga yung nature ng Proverbs. Tuturuan ka nitong maging practical, maging wise. Pero bago po yun, ay gusto ko lang munang batiin si Kuya Mel and Ate Mila. Hello po sa inyo. At salamat po dahil nagiging part kayo ng ating komunidad. At ang Lord ang magpahala sa inyo. So, sabi po rito sa Proverbs chapter 10 verse 22, "The blessing of the Lord makes rich, and He adds no sorrow with it." Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman, nagpapaunlad, at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Malalaman mo pag ang isang blessing ay blessing talaga from the Lord kapag walang halong kalungkutan, no? Kasi pag bless ka ng Lord, hindi niya naman dadagdagan ng kalungkutan. Ano yung KJ, no? Hindi, ang Panginoon natin, hindi killjoy. Kaya yung pagpapala ng Diyos talagang isa-celebrate mo, no? Hindi niya hahaluan ng kalungkutan. So, yung unang teaching po natin ngayong umaga, God's blessing includes joy. Ang pagpapala ng Diyos, kasama po talaga yung kaligayahan doon. Ang sabi nga rito sa talata, no, hindi niya dadagdagan ng halong kalungkutan yung kanyang mga pagpapala sa atin. So, meaning to say, pag pinagpala ka ng Diyos, ang ma-experience mo along with that blessing is joy. Meron talagang kasamang kaligayahan. So, I hope tayo po ngayon ay mga joyful. Kaya yung Kristiyano, they are the most joyful people in the world. Kasi yung blessing ng Diyos talaga, rumaragasa, dumadaan. By the way, tandaan po natin itong mga mabuti, mga kapatid, ha? Ang blessing ng Diyos, rumaragasa yan sa atin. Not because of us, but because of what Jesus did on the cross. Kaya, wag mong isipin na binibless ka ng Lord because of yourself, because of your kindness, because of your goodness. Kasi pag binasa mo yung Biblia, yung kabanalan ng Diyos, tapos yung kasamaan natin, hindi tayo karapat-dapat sa blessing. Karapat-dapat tayo sa sumpa, sa puot ng Diyos. Kaya kung ano man ang natatamasa nating pagpapala, wag po nating isipin na dahil sa atin yon. Rumaragasa ang pagpapala sa atin because of the Lord Jesus Christ. Lahat ng pagpapala, dumarating yan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. By the way, point number 3 natin yun, no? Pero na-excite lang ako. Talagang, ayun yun eh. Wag tayo magkakamali sa bagay na yun. So, number 1, God's blessing includes joy. Pangalawa po, God's blessing is guilt-free. Ang pagpapala ng Diyos, walang halong guilt. Walang halong, ang tawag rito, yung nakukonsensya ka. Bakit? Kasi yung pagpapala ng Diyos, pure yan eh. Tingnan niyo po rito sa Proverbs chapter 10, verse 2. Tingnan po natin rito. Sabi rito, "Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death." Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Yung kayamanan o yung yaman na buhat sa masama, let's say ikaw ay politiko, lagi ng politics, no? Hindi lahat ng politiko korap, ha? Pero meron dyan. Meron siya mga korap talaga. Na hindi ko lubos maatim na yung pinamtituition mo sa anak mo, pinapakain mo sa anak mo, ay galing sa kaban ng taong bayan. So, unthinkable yun eh. Lalo na kapag tinitingnan ko yung barag na kalsada natin dito sa Pilipinas.
Sobrang nalulungkot ako eh. Kasi yan yung mukha ng korupsyon dito sa Pilipinas. Yung kapal ng semento babawasan, yung tapang ng semento babawasan, yung mga bakal babawasan. Bakit? Para makatapid si contractor, kasi si contractor ang laki ng binabayaran sa mga politician. Yung mga under the table. Isipin nyo, yun yung mga ill-gotten treasures eh. Na tinatanggap mo pero walang pure joy. Hindi blessing talaga ng Panginoon eh. Bakit? Kasi makukonsensya. I hope nakukonsensya, no? Merong guilt kasama yun eh. May kasamang guilt. Pero yung blessing ng Diyos, guilt-free. Walang kasamang guilt. Kaya tandaan po natin, no, kapag tayo ay may sumeldo or kumita, kapag yan ay kinuha natin sa tamang paraan, walang guilt yan. Pero pag nangupi tayo sa company natin, nangupi tayo sa boss natin, may kasamang guilt yan. Hindi blessing ng Diyos yon. So, God's blessing is guilt-free. Pangatlo po, God's blessings overflow through Christ. Tandaan po natin, lahat ng mabubuting bagay na tinatamasa natin, natatanggap natin yun because of Jesus Christ. Kasi ang karapat dapat sa atin, puot ng Diyos, galit ng Diyos, kaparusahan ng Diyos. Pero nung tiningnan ka ng Diyos, tiningnan ka ng may pag-ibig, minahal ka ng Diyos, at sinugo niya ang Panginoong Jesucristo, at sinabi ng Panginoong Jesucristo sa iyo, anak, hindi pala anak, kapatid natin si Jesus. No? Sabi ni Jesus Christ sa atin, utol, I will die for you. Ako nasasalo ng kaparusahan na dapat tanggapin mo. Upang ang pagpapala ng Diyos ay rumagasa sa iyo. So God's blessing overflow through Christ. Now, emphasize natin yan later, no? Babalikan ko yan. Number 4, God's blessings come through prayer. Ang pagpapala po ng Diyos, pwede nating matanggap yan sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, kaya wala tayo kasi hindi naman tayo naghahanap. Hindi naman tayo tumatawag sa Diyos. Wala tayong natatanggap sa Diyos kasi hindi naman tayo humingi. So, pwede nating hingin talaga yung pagpapala sa Panginoon, whatever blessings that is. Pwedeng pagpapalang spiritual, emosyonal, material, no? We can ask God's blessings through prayer. Now, bilang application sa mga talatang ito, number 1 po, count your blessings, write them one by one. Meron pong kantang count your blessings, name them one by one. Kung piling mo hindi ka blessed, subukan mong bilangin yung pagpapala na natanggap mo sa Diyos. Magugulat ka na lang, ang dami palang ginawa ng Diyos para sa iyo. Mahihiya ka na lang sa balat mo na ang konti ng ginawa mo para sa Diyos. Laging ang Diyos ang mas generous kaysa sa atin. So if you don't feel blessed, count your blessings, name them one by one. Pero sa application natin na to, write them one by one. There was a time na merong isang taon, no, nag-journal ako. Wala akong ibang sinusulat. Maliban sa ano yung blessing na sa akin ng Diyos that day, every day, for the whole year. So, meron akong listahan ng pagpapala ng Diyos sa loob ng isang taon. Magugulat ka na lang eh. When you write them one by one, makikita mo talaga, wow, antindi pala ng blessing ng Diyos. Yung sinusulat ko yun, tapos tinignan ko the whole year, mga bagay na hindi ko deserve, binigay sa akin, mga bagay na hindi ko hiningi, binigay sa akin ng Diyos. Mga bagay na hindi ako karapat dapat tumanggap, binigay sa akin ng Diyos. Pinagpala ako ng Diyos. Nakikita ko yung sinusulat ko. Try nyo po yan. Count your blessings. Write them one by one for the whole year. Start po ngayon. Hanggang 2024, January 1, hanggang matapos yung buong 2024. Tapos mag-evaluate kayo sa 2025. Tingnan nyo kung paano ka pinagpala ng Diyos. Napakarami ng blessing ng Diyos sa atin. We just have to recognize them one by one. Number 2 po, consider joy as part of God's blessings. Huwag niyo pa isipin na blessing ng Diyos material lang. Or mga physical lang na material, promotion. Yung joy po, which is something that no one can take away from us, lalo na pag joy, kaligayahan yan mula sa Diyos.
parte po yan ng blessing ng Diyos. Minsan, may mga taong sobrang yaman, they have all the material things in the world. Wala na silang hanapin pa. Pero minsan, sobrang nadidepress sila kasi wala sila yung joy. Na yung ibang mga Kristiyano, even though they don't have the material wealth, pero meron silang joy and contentment. So, kapag meron kang joy, blessing ng Diyos yan. No? Kahit sabihin mong kulang ang pagkain mo, kulang ang groceries mo, ang dami mong binabayaran, minsan kinakapos ka. When you have joy, part ng blessing ng Diyos yan sa'yo. Na maraming tao sa mundo wala niyan. Number 3 po. Contemplate on God's blessings in Christ. Again, ang blessings ng Diyos, rumaragasayan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa Kanya dumadalo yun, kay Jesus. Kaya yung Abrahamic blessing, kay Jesus dumadalo yun. Ano ba sabi sa Abrahamic blessing? I will bless those who bless you. And through your Son, all the nations on earth will be blessed. Through Jesus Christ, the peoples of the world will be blessed. So sa Panginoong Jesucristo talaga dumadalo yung pagpapala. Now, marami sa atin isip, parang hindi ko naman ramdam yung pagpapala ng Diyos. Minsan kasi sinusukat natin materially. Pero pag binasa mo Ephesians chapter 1, lahat ng pagpapalang spiritual ibinigay sa iyo ng Diyos. Pagpapalang spiritual, even eternal life binigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. May hanapin ka pa ba? Wala na, di ba? Pero more than that, pati material blessings ibibigay rin sa iyo ng Diyos eh. You just can't handle it right now. Sa totoo lang po, wala ni isa man sa atin ang kayang i-handle ang material wealth ng Diyos. Wala. Kasi makasalanan tayo eh. Ang tendency natin, magamit natin yung material blessings ng Diyos sa kasamaan. Kaya pag pinaulanan tayo ng blessing ng Diyos ng material blessings, at times, no, kakarampot lang. Kasi hindi natin talaga kayang i-handle. Pero yung spiritual blessings, para talaga sa atin yan ngayon na mismo. Pero yung material wealth, I don't think God will give it to you right now. Kaya nire-reserve ng Diyos yung material wealth, yung all of creation, ipapamana sa atin kapag perfect na tayo eh. Kaya nga alam niyo po yung talata sa Romans chapter 8 verse 32. Sabi dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait si Jesus Christ sa atin. Sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Ibig sabihin, walang ipagkakait ang Diyos sa atin eh. Pero minsan ramdam natin, Lord, parang pinagkakaitan mo ako. No? Hindi ka pinagkakaitan ng Diyos, hindi mo lang kayang i-handle. Kailangan nating maging perfect sa resurrection. Pag binuhay tayong muli ng Diyos, at sasabihin ng Diyos sa atin, okay, now you are perfect. You can handle all of creation. Kaya sabi dito sa Romans chapter 8, basahin niyo lang, atras lang kayo ng konti, no? Sa 16 and 17, we are co-heirs with Christ. Lahat ng pagmamayari ng Panginoong Jesucristo, pagmamayari mo din. Pagmamayari ko din. Ganon katindi yung biyaya ng Diyos na dumadaloy sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo patungo sa atin. Then that includes not just spiritual blessings but also material blessings. All of creation, ipapamana sa mga anak ng Diyos. Ma-handle lang natin yun perfectly when we become perfect. Marami tayong talakayan dyan, pero napakaganda pong i-contemplate, no? Pag-isipang mabuti na talagang pinagpala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Number 4, communicate your needs and wants to God. Kung meron ka pangangailangan, tell it to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, God is generous. God will bless you according to your needs and according to His riches in Christ Jesus. So, communicate your needs and wants to God. Not just your needs. Kasi ang Diyos hindi naman killjoy na kailangan mo lang, laging sakto. Hindi naman ganun ang Diyos na sobrang kuripot eh. Kahit yung wants mo, pwede mo ipag-pray. Gusto mo ba ng pabango na hindi mo na mabili? Pag-pray mo sa Diyos. Gusto mo ba ng kotse na, medyo high-tech? Pag-pray mo sa Diyos. Communicate your needs and wants to God. So, para po sa ating discussion, how did God bless you recently? Paano pinagpala ng Diyos yung pinaka-recent? And what is your plan to give back to God? Anong plano mo para maparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapala na binigay niya sa iyo? Para naman po sa ating panalangin, Father, I ask that you will provide
all my family needs. I also pray that you would grant us good health. Thank you because joy is part of your blessings, which money cannot buy. Grant me wisdom to trust in your provision, to find contentment in what you have given me, and to use material wealth as instrument to honor you. I pray that you would bless me more so that I can honor you more. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at salamat po sa anonymous na katuwang natin sa devotion natin na ito. At kung meron po kayo natutunan, pakisulat lang po sa comment section, maging encouragement po sa marami. At wag po natin kalimutang ibahagi ang devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.